At sa pagkakataong ito, tayo po ay dumako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan, ang pag-aaral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Bilang paggalang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, aki pong hinihingi, tayong lahat ay tumayo. At aking pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Joey Marcera. Amen. Amen. God bless you, my beloved co-preacher, Beloved Brother Juni. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all unrighteousness, from all our sins, through the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. We thank you so much for the victory of our worship today. In the name of our dearest Jesus, we cast out all demons of hindrances. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo makaupo na, mga minamahal ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. Una tigit sa lahat po aking pinaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant afternoon. To our beloved co-preachers, ordained preachers, beloved workers, co-workers in the vineyard of the Lord, our beloved elders, the choir, the instrumentalists, especially our beloved visitors, welcome to the royal family of God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ng iba, to see is to believe. Ayan, nakita niyo po. They believe and they have seen the goodness and the power of our loving God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, we're in the end time talaga. Kung nararamdaman natin, nakikita natin ang lahat ng kasamaan ay dumarating, ito po'y tanda ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At mga minamahal, sabi nga, and the end shall come. Bago magtapos ang mundo nating kinagagalawan, pwedeng ang buhay mo ay magtapos. Mga minamahal ko, pinakamalaga yung kaligtasan. Nasaksihan po natin na ang Diyos dito ay totoo, Diyos ng himala. From the book, atin pong basahin of Matthew chapter 24, verse 14 sa Tagalog na lang po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talatang 14. At ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Happy 40th Church Anniversary dito po, mga minamahal ko. Hallelujah. Pinagpala po tayong lahat ng ating dakilang Diyos. 40 years na ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Actually, kulang pa po yung lugar. Talagang siksik-liglig umaapaw ang mga tinawag sa banal na gawain na ito. Ibig sabihin, yung narinig yung mga patotoo, mga minamahal ko, dito po sa dako ng Quezon, mga minamahal ko, totoong totoo. Dahil natagpuan nyo, nalaman nyo ang katotohanan, katotohanan din ang magpapalaya sa inyo. Mawawala na kayo doon sa pagpunta sa mga ospital. Makikilala nyo na ang dakilang Diyos, ang totoong Diyos na makapangyarihan, nagpapagaling. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga mga minamahal, ito'y tanda
Ito'y kinakailangan maganap na ipangaral ang ebanghelyong ito. For the kingdom of God is not in word but with power. Dito po may prueba at ebidensya na ikaw mismo ang makikinabang physically, materially, spiritually. Ang sabi po, mga minamahal ko ng Marcos, this is Mark 16, 17, and 18, ang sumasampalataya at mabautismuhan, sila'y maliligtas at lalakip ang lahat ng mga himala mula sa ating dakilang Diyos. Atin pong basahin, mga minamahal ko. Dito po sa Marcos, Kabanatang 16, talatang 17 hanggang 18. At lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na kamamatay, sa anumang paraan na hindi makasasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may mga sakit, at sila'y magsisigaling. Amen. Amen. Praise the Lord. This is conditional. Ang sumasampalataya at mabautismuhan. Kaya kayo narito Nagkaroon kayo ng pananampalataya. Narinig nyo ang sounding paanyaya. Susubukan ko ron. Meron nga kayong pananampalataya. At nagpabautismo. Apurado yung iba. Gusto na magpabautismo. Ayun, pinalakad tuloy ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam po namin na lahat na nabautismuhan, kanina pa lang, nahihiya lang kayo na magpatotoo Pero, alam nyo, merong naganap na himala sa buhay nyo sa araw na ito. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na nakamamatay sa anumang paraan, ay hindi makakasama sa kanila. Kanilang ipapatong ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. So, malaking pakinabang, mga minamahal ko, sa mundo nating kinagagalawan. Tingnan po natin ang mga ospital ngayon. Outpatient ward, mga minamahal, nag-uumapaw ang mga pasyente. Bakit? Nabiktima po sila ng tinatawag na bakuna, hanggang mga minamahal ko, may booster pa. Kaya yung mga sakit nila, nag-booster din. Experience po namin yan, bawat ospital, lalo na mga public hospital, ang daming nakapila. Umaga hanggang maghapon, minsan babalik ka pa. Naghahanap ng kagalingan. Samantalang dito sa ating banal na gawain, mga minamahal ko, hindi naman kaninang umaga, maghapon Mas mahaba doon sa ospital ang pila, mas matagal ang pag-aantay. Pero dito, mga minamahal ko, talagang mahaba ang pagpupuri dahil makikinig ang ating mahal na Panginoon, mararamdaman mo ang kanyang banal na presensya. Wala kang katakutan sa makamagandag na hayop. Wala kang katakutan sa lahat ng bagay na nakamamatay. Yet though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Yan ang nakalagay sa banal na kasulatan. Ito'y aangkinin ng tunay na anak ng Diyos. Wala kang katatakutang kamatayan. Kahit dumating pa ang pinakamatindi sa antas ng kalamidad, imoralidad, kriminalidad, ito pa. Tapos na tayo sa World War II O tataas uli ang level. World War III. Nuclear na po ang pinag-uusapan. Billions ang mamamatay. Pero subok na po namin dito na wala pong kinatatakutan ang bawat member ng Jesus Miracle Crusade, maging sino man, maging terorista, dahil pinatunayan yan ng ating dearly beloved pastor na may kapangyarihan, hindi magtatagumpay ang kaaway doon sa dako ng Talipaw, Sulu. Nagkaroon ng peace mission, mga minamahal ko, wala silang dala kung hindi ang salita ng Diyos. Walang nagtagumpay na armas. Even the military assault, pinagbobomba sila ron, mga minamahal,
mismong mga military officers na naglaglag ng bomba, na konberte. Yung mga Abu Sayyaf na matitigas ang puso, naniwala sila dahil yung kanilang mga armas ayaw tumalab. Amen? Praise the Lord. Makamandag na hayop, wala tayong katatakutan. Lason, wala tayong katatakutan. Isa lang ang natutunan nating napakahalaga. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos na makapangyarihan na wag nang magkasala muli. At ipapatong mo ang iyong kamay sa may sakit, gagaling. Yan ang katotohanan. Sa ospital, ang ipinapatong po doon, yung stethoscope. Tama? Kung ano-ano mga aparato ang kinakabit sa iyo. Tapos, pupunta ka pa sa mga butika, ang mahal. Mga minmal, pero dito sa banal na gawain, yung mga tunay na mananampalataya, pwede mong sabihin, dapat sila ang tawaging professional doctor. Dahil pagpatong ng kamay, abay, nakita nyo ang prueba at ebidensya. Nagsisigaling. Walang pinag-aralan, hindi naman naging dalubhasa. Pag-aaral ng pagiging doktor, mga minimal, isa lang ang natutunan natin. Yung katalinuhan mula sa ating mahal na Panginoon, na ang kanyang kapangyarihan ay magpakailanman. So, wala ka ng reserbang gamot doon sa iyong tahanan. Hindi ka natatakbo sa ospital. Ayon sa ating binasa, ipapatong mo ang iyong kamay sa may sakit, gagaling. Bakit gagaling? Patuloy ka kasing nagpupuri sa Diyos. Sumasayo ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon, prueba at ebidensya. Totoo po, ikaw nga ay tunay na Kristiyano. Tagapagmana ka pa ng buhay na walang hanggan. Amen? Narinig nyo mga buhay na patotoo, mga minamahal ko. In these last days, time is running out. Satan is like a roaring lion, seeking home with the boar. 24 hours a day na kumikilos po ang diablo. To kill and to destroy. Ngunit ikaw, lalo na sa mga baguhan, binigyan ka ng kapangyarihan upang ang diablong umalipin sa iyo, wala na. Palalayain ka ng Diyos, ikaw ngayon ay alipin ng Diyos na makapangyarihan. Ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, walang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lucas 10:19 at 20. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, talatang 19 at 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan, ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maano. Talatang 20. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinag-uusapan po rito, mga minamahal ko, yung kapangyarihan. Sa mundo ito, bansa sa bansa, makapangyarihan daw sila. Ang dami nilang nuclear weapon. Marami silang mga sundalo at mga armas. Pero we just want to declare you, pag narito ka at tinawag ka sa tunay na gawain, this is the true church of the living God. Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Itinatag na ng Diyos ang kanyang banal na iglesia. Sa ating main church, 49 years na. Dito po, 40 years of signs and wonders and miracle, mga minamahal ko. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Meron ngang kapangyarihan. Mismong ang diablo. Sabi nga, yung pintuan nga ng impyerno, hindi magtatagumpay. Ibig sabihin, pag tinanggap mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, may kapangyarihan ka, si Satanas sumisigaw, talo ako, hindi ko kaya ang taga-Jesus Miracle Crusade. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya wala kang alalahanin sa huling panahon na ito. Walang makapaghihiwalay sa atin
sa paglilingkod sa Diyos. Kung abutin man tayo ng 50 years, 100 years, ang mahalaga, nag-aantay na lamang tayo ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Yung lahat ng mga bagay dito sa mundo, ibibigay naman talaga ng ating mahal na Panginoon yun dahil anak tayo ng Diyos eh. Amen? Pero ang pinakamahalaga, bigyan ng kahalagahan ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Dahil iiwan natin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Wala tayong dadalhin, mga minamahal ko. Ang pinakamahalaga, ikaw na, ideklara nating pinakamayaman kung ikaw ay tapat, nag-iingat at nag-aantay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon dahil meron siyang pangako, ang mansyon sa langit, ang buhay na walang hanggan. Ganyan may huwag niyong ikagalak ito, na ang mga masamang espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak nang nangasusulat ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay. Kaya yung mga kapatiran dito, habang naglilingkod, lalong tumatatag. Bakit? Mga hold-upper, pag nandyan na umatake, mananalangin yan. Ang kapatiran, pag sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, sasabihin ng mga hold-upper, pwede ba huwag kang maingay? Hindi ka naman kasali. Babalik ta rin kami ngayon. Eto, hindi kasali. Ibig sabihin, kasabwat. Mga minamahal ko, hindi mo alam kung saan pupunta ang tao. Mangmang sa karunungan ng Diyos. Ngunit dito, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi magnamaliw. Huwag ka lang magmaliw sa paglilingkod sa Diyos. Maging tapat ka at lubos kang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Bukod sa ang pangalan mo, nakasulat sa aklat ng buhay, mga minamahal ko, meron ng mga mansyon na inihanda pa ng ating mahal na Panginoon. Thy will be done on earth as it is in heaven. Serving the Lord 29 years, wala akong pinagsisihan. Ang aking beloved wife, she was ovarian cancer and colon cancer. Mga kababaihan, imposibleng mabuhay. 4 months ang taning. 10 operasyon bago po maganap ang trahedyang 4 na operasyon sa loob ng 6 na buwan. Tinanggal ang uterus, tinanggal ang left ovary, large intestine, small intestine, putol dugtong. My wife was dying on that time. I have my religion. I am faithful to my religion. Ngunit ang Diyos na pinaglilingkuran ko, yung mga Diyos na totoong walang pakinabang. May kamay hindi makalakad, may mata hindi makakita, walang kabuluhan. Naunawaan ko ang salita ng Diyos. Ang Diyos pala na ating pinaglilingkuran at paglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade. Siya ay Diyos na hindi nakikita. Siya ay Diyos ng himala. Makikita mo naman ang prueba at ebidensya na siya ay tapat. At mararamdaman mo ang kanyang banal na presensya. Kaya iiyak ka, hindi na sa kalungkutan, hindi na sa problema, iiyak ka sa kagalakan. Salamat o Diyos at ako'y pinili mo. Ang aking beloved wife, huwag magmatigas ang bawat isa. If today you hear His word, harden not your heart. Inusig niya ang church, inusig niya ang propeta. Sabi niya, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Ayun ang resulta. 4 na operasyon. At merong taning na 4 na buwan noong 1995. Ngunit salamat sa Diyos, yung pinakamatinding pagsubok na inabot kong yan, I prayed so hard when I was baptized in Jesus' name. Totoo po, ang aking beloved wife, sumuko sa kapangyarihan ng Diyos. Sinunod niya ang advice ng doktor, ipasa Diyos mo ang sakit mo dahil wala na kaming magagawa. Ngunit ang Diyos na tagpuan ko dito sa Jesus Miracle Crusade, ang laki ng nagawa sa buhay ng aking beloved wife. Siya po ay 28 years and 4 months na pinagkalooban ng kalakasan. Siya po ay working wife. Totoo pong lumaganap ang kapangyarihan ng Diyos at kami lubos na pinagpala. Kaya yung aming ipinapangaral dito, abay, totoong totoo.
walang halong pagkukunwari, bagkos 100% na ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, na aming pinakikilala sa inyo, ay Diyos na makapangyarihan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panalangin ng propeta ng Diyos, triple blessing. Lulusog ka, financially, ipagkakaloob sa iyo ng mahal na Panginoon ang lahat ng bagay. Pangako niya yan eh. Spiritually, ito ang buhay namin. Magpuri, manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tiyak po, bumubuhos ang mga pagpapala na di masayod, siksik-liglig at umaapaw. Mga minamahal ko, higit sa lahat, mayroong pangako ang Diyos. Today is Holy Week. Alalahanin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, namatay sa krus ng Kalbaryo. On the third day, He arose again. Pero, nagbigay siya ng pangako dahil babalik na siya sa kanyang trono ng biyaya. Ito po'y pangako niya na kung saan totoong dito ang ating papupuntahan kung ikaw ay tapat na anak ng Diyos. Sa ating huling talata, John chapter 14, verse 1, 2, and 3. Amen. Dito po sa sulat ni Apostol Juan, kabanatang 14, talatang 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Praise the Lord. Ang langit ay para sa mga banal. Kaya tinawag tayo dito, dati-rati sa religion, sabihin na nating hangal po tayo. Naglilingkod sa Diyos, pakunwari, patuloy na nagkakasala. Pero dito, dahil nga purong ebanghelyo ang ating natanggap, totoo po, may prueba at ebidensya na isisigaw mo, ang Diyos ko ay mabuti. Ang Diyos ko ay nagmahal sa akin. Hindi kayang ipagpalit ang tinanggap ko. Dahil ang pangako ng Diyos, anong pag-ibig meron ng Diyos? Dahil sa kanyang banal na dugo, pinatawad tayo, tinubos tayo, ipinaghanda pa tayo ng kalalagyan. Yun ang tamang kalalagyan ng bawat nilikha at tinawag ng ating mahal na Panginoon, ang langit, ito po, ang lugar ng ating kapahingahan. Wala ng kalungkutan, wala ng karamdaman, wala ng kagutom, mga minamahal ko. Could you imagine? Lalakaran mo ron ginto. Bakit? Ikaw kasi na tinawag at tapat na naglingkod ang tawag sa iyo. Sasabihin ng mga anghel, mahal na prinsipe, mahal na prinsesa, bakit mo ako tinawag na gano'n? Dahil ang pinaglingkuran nyo ng buong katapatan ay ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. We are on the last days. We have no place safe to hide. Yung mga matatalinong tao, naghahanda na, pupunta sa ibang planeta. Billions of dollars ang babayaran mo. Yung iba naman, nagpapatayo na ng mga bunker sa ilalim ng lupa. Yun ang tinatawag na kamangmangan. Ngunit tayo na tinawag dito sa Jesus Miracle Crusade. May pangako ang Diyos. You don't have to worry dahil meron tayong papupuntahan ang langit na inihanda ng ating mahal na Panginoon. Ako'y babalik, sabi niya, at ang kanyang pangako, dadalhin tayo doon kung saan wala nang iyakan, wala nang kalungkutan,
Wala nang nang-aapi. Doon ay pawang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, sa ating minamahal na mga baguhan, mga bisita, maging hindi pa nabautismuan, ngayon ang araw ng kaligtasan, mga minamahal ko, tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoon habang binibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Dick Sais. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos. Lord, I give you my heart. This must be your desire. Amen.